Isang mapagpalang umaga po sa inyong mga kapatid, din sa aking mga kaibigan. Sa umaga nito, muli po tayo magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli po ang inyong Kuya Armando, Pudong Life of Apostles UMC. Kasama po ng aming pastor, Moses Olermo, para po sa panalangin. Ating pong aralin ang salita ng Diyos mula sa Hebreo chapter 13, verse 5. Sa magandang balita Biblia po, ganito ang ating pong mababasa. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan na. Purihin po natin ng Diyos sa kanyang salita. Marami hindi lamang milyonaryo, kundi maging mga bilyonaryo ang patuloy na makikita na walang kasiyahan. Bagamat tila agos ng tubig, kung pumasok sa kanila ang salapi, na lalong nagiging gusto nila na kumita pa ng kumita. Hindi nila nararamdaman ang salitang satisfaction sa itong matagal ng suliranin na hindi lamang nasusukat kung ano ang meron sa tao. Ito ay isa ring damdamin na gusto ko pa, more pa more. Marahil hindi tulad nito ang ating damdamin na walang kasiyahan. Hindi tumutukoy sa salapi lamang, kundi maging sa material na madalas pinagnan sa popularity at mataas na katungkulan at pagnanais na maangkin ang bagay na wala siyang karapatang maabot. Napakaganda ng paalaala sa ating mga mananampalataya ng talata natin ngayon. Kung ano mayroon, masiyahan at magpasalamat. Ang higit po natin tingnan ay yung pangako niya na hindi kita pagkukulangin sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. Dapat ang pangako nito ng Panginoon ay maging sapat upang makapagbigay sa atin ng kapanatagan. Wala na po yatang sasarap kaysa ang magkaroon ng ganitong pakiramdam. At huwag pong ipagkamali sa isang taong tamad na meron lamang makain at laging umaasa sa iba. Ang may ganitong pakiramdam ay ang taong masipag, marangal, may pagsusumikap, subalit may kasiyahan sa dumarating sa kanya. May mga pangarap, may ambisyon, gumagawa subalit itinitiwala sa Panginoon. Sa unang Timoteo, chapter 6, verses 9 to 10, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay magtutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkaman ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Madaling sagutin ang katanungan, bakit walang kasiyahan ang tao? May hungkag na bahagi po sa tao na inilagay ang Diyos na hindi nakadarama ng kasiyahan hanggat hindi niya nakakatagpo ang naglagay nito. Patuloy itong naghahanap at kahit natagpuan at naabot na ang hinahangad, pansamantalang masisiyahan at nandoon na namang muli ang kawalan ng kasiyahan. Sinabi ni Jesus, ako ang pagkain nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Opo mga kapatid, tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay ng kasiyahan. For He satisfies the longing soul
and the hungry soul He fills with good things. Amen. Thanks God, it's Friday mga kapatid at isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating natunghayan. Sa mga sumandaling ito, salamat sa buhay ni Kuya Mandy, ating punong laiko. Dumako po tayo sa ating prayer time. Tayo ay manalangin. Gracious and loving God, salamat po sa napakagandang araw na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Ibinangon niyo kami sa aming mga higaan upang humarap sa panibagong buhay, taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa aming narinig sa umagang ito ng Friday sa pamamagitan ni Kuya Mandy sa kanyang morning devotion. Nawa ay napagpala kami, na-inspire kami at magagamit namin ito sa aming journey sa araw na ito. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na walang sawang nakikinig, sumusubaybay, nagsishare, nagtatag ng broadcast na ito. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos, at anuman po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Pinagpipray ko rin sa iyo mga kapatid namin na nakakaranas ng mga karamdaman. Salamat po dahil kung merong karamdaman, meron ding istorya ng kagalingan. Salamat po Panginoon sa Iglesia ng Crossroad United Methodist Church at sa lahat ng mga churches na nagkakandak ng ganitong gawain. Pagpalain niyo po sila. Nawa maging kalakasan ng bawat nakikinig ang mga aming napakikinggan at higit sa lahat ay ni-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat, malayo man sila, ay hindi na sila nalilingid sa aming mga panalangin. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga lugar na binabaha. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ikaw mag-intervene. Ganon din po sa mga lugar na nakakaranas ng sobrang init. Lalo na po sa lugar ng Aurora na minsan ay umabot pa ng 60 degrees. Kaya ingatan niyo kami. Ilayo niyo po kami sa sakit na dulot ng mainit na panahon. Huwag niyo po kaming pababayaan dahil kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. Inire-release ko po yung blessing, yung protection, yung provision sa bawat isang nakikinig sa mga oras na ito. In the name of Jesus, ay maramdaman nila yung iyong presensya, yung iyong pagmamahal sa bawat isa sa kanila. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa araw na ito ng Friday. Ingatan nawa tayo ng Panginoon, patnubayan niya tayo at lagi nating tatandaan, mabuti ang Diyos noon, ngayon at sa hinaharap. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. God bless everyone. Paalam!